Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Pagkaakyat ni Jesus sa langit, ang mga apostol ay nagbalik sa Jerusalem buhat sa bundok ng mga Olibo na halos 1 kilometro ang layo. Ang mga ito'y sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang Makabayan at si Judas na anak ni Santiago. Pagdating sa kanilang tinutuluyan sa lungsod, nagtuloy sila sa silid sa itaas. Lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin, kasama ang mga babae at si Mariang ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay o lungsod ng Diyos. Sa bundok ng Sion, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay o lungsod ng Diyos. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay o lungsod ng Diyos at tungkol sa Sion, yaong sasabihi, ang lahat ng bansa ay masasakupan, siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay o lungsod ng Diyos. Ang poon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong dooy mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay o lungsod ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinuhog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, "Naganap na." Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Nooy araw ng paghahanda ay ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus ay nakitang patay na siya. Hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Pumapasok na po tayong muli sa mga karaniwang panahon at sinisimulan natin itong karaniwang panahon ngayong ginugunita natin ang ating mahal na ina, ang Birheng Maria, bilang ina ng simbahan, ina ng sambayanan. At binabati ko rin po yung ating mga kapatid na OFW, lalo na po yung mga kapatid natin dyan sa Milan, Italy, mga nakasama ko po na nagnilay nung mga nakaraang araw tungkol sa kapanahunan ng muling pagkabuhay. At ngayon po na pumapasok tayo sa mga karaniwang panahon, maganda pong tingnan yung kahalagahan ng ating pagdiriwang ngayon. At itinatag po ng ating mahal na Santo Papa Francisco yung paggunita o yung pagdiriwang ngayon, konektado dun sa pagdiriwang natin kahapon. Ang pagdiriwang ng Pentecostes o yung pagdiriwang ng paglukob o pagbaba ng Espiritu Santo sa mga alagad at sa ating mahal na ina.
At kung titingnan po natin yung pagdiriwang na iyon, maaaring yun yung pagkakataon na yun ang naging simula ng pagpapahayag o pagtuturo sa ating Panginoong Hesukristo. Maaaring may inihabili na ang ating Panginoon nung siya'y umakyat sa langit. Pero itong pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng Pentecostes ay para bang pasimula o kapanganakan ng simbahang Katolika. Pasimula ng misyon ng mga alagad. Dahil mula dun sa Espiritu Santo, nandun nila nakuha yung lakas, katatagan ng loob, yung karunungan upang ipangaral ang muling pagkabuhay, ipangaral ang mabuting balita na hatid ng ating Panginoong Hesukristo. At ano rin po yung koneksyon nito sa ating pagdiriwang ngayon? Dahil alam din po natin na ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng lakas, nagbibigay ng dunong, nagbibigay ng direksyon sa paglalakbay natin bilang simbahan. Ngunit kaagapay din yan ay yung ating mahal na ina. Narinig po natin sa ating mga pagbasa yung paggabay ng ating mahal na ina, lalo-lalo na sa mga unang bahagi ng simbahan na inihabili ng ating Panginoong Hesukristo ang ating mahal na ina sa kanyang alagad na si Juan, sa kanyang minamahal na alagad. Pero hindi lang iyon basta paghahabilin, kundi pagbabantay at pangangalaga din ng isang ina. Bakit ho? Dahil alam naman natin yung pag-aaruga ng isang nanay. Alam natin yung pag-aalaga ng isang ina. Maaring hindi lahat ng ina ay perpekto. Alam din natin na may mga pabayang ina, may mga parabang nanay na hindi natin inaasahan na kayang gawin iyon sa kanilang mga anak. Oo, maaring hindi lahat perpekto ang mga nanay. Pero alam din po natin na may pamantayan o may modelo din tayo ng pagiging ina. At alam natin na yun ang ating mahal na ina, ang Birheng Maria. Subalit hindi lang ho natin siya tinitingnan bilang modelo. Hindi lang natin siya tinitingnan bilang paggabay. Ngunit tinitingnan din natin siya, papaano din ba siya naging alagad? Papaano din ba siya naging unang disipulo? Papaano din niya tiningnan, paano niya rin binitbit ang mabuting balita sa kanyang puso? Dahil mawawalan ng saysay yung pangangaral, mawawalan ng saysay yung pagbubukan ng bibig sa pagdadala ng mabuting balita kung hindi rin naman natin ito binibitbit sa ating puso. Kung hindi natin tinitingnan, hindi natin pinupunla sa ating mga puso yung mabuting balita na natanggap natin sa ating Panginoong Hesus. At yun po sana yung maging hamon din para sa atin. May lakas na binibigay ang Espiritu Santo at nandyan din ang paggabay ng ating mahal na ina. Nandyan yung pangangalaga ng ating mahal na ina. Pero hindi lang basta paggabay at pangangalaga, para bang pinapaalaala din sa atin, bago mo ipangaral, bago mo ibahagi ang ating Panginoong Hesus, paano rin ba siya nanirahan? Paano rin ba siya nanahan sa ating puso? Paano rin ba naipunla yung mabuting balita sa ating mga puso? Gaya ng ating mahal na ina. Nang sa gayon, yun din po yung ating pangahawakan. Yun din yung magiging pamantayan natin. Siya din yung magiging modelo natin. At sa pasisimula ng mga karaniwang panahon, ngayong ginugunita natin ang ating mahal na ina, tingnan din natin muli, paano siya nakinig, paano siya naging alagad, paano niya rin tinanggap sa kanyang puso yung mabuting balita, paano niya rin kinarga sa kanyang sinapupunan ang ating Panginoong Hesus, at paano din niya isinabuhay yung mabuting balita na iyon. Narinig po natin ang salita ng Diyos, tayo na po ang bahalang kumilos. Panalangin kay San Roque. O Panginoon kong Diyos, ikaw na nagsugo sa maluwalhating San Roque at pinahatiran mo siya ng kaputol na tabla. Pinagtibay mo ang pangako sa kanya upang ang sino mang dapuan ng salot ay hindi maano sapagkat siya ay deboto sa iyo. Magdalita ka sa aming lahat na gumugunita sa kanyang buhay. Ipagkaloob mo na kami ay maligtas sa mga salot na nakakamatay sa kaluluwa't katawan. Pakundangan kay Hesukristong Panginoon namin. Amen. San Roque, pintakasi laban sa sakit at salot, ipanalangin mo kami.